Alright, so we are all set. It's for 11 p.m. Okay. Hello again, guys. Welcome back to our study session. As of this moment, wala nang patumpik-tumpik pa. This is a quiz or a mastery or for retention no, sa mga napag-usapan natin or na-discuss natin on our previous video. Now, I think ang topic natin ngayon is all about riddles. So, without further ado, let's try to answer. Wait lang. Can I adjust the... ano? Naka-center kasi siya. Anyway, grab your paper and pencil or ball pen, whatever you can use to record or, maka-answer kayo. So, yeah, let me read the first question. Ano ang bugtong? A. Isang palaisipan na gumagamit ng patula at may talinhaga. B. Isang uri ng maikling kwento na may aral. C. Isang alamat na nagpapaliwanag ng pinagmulan ng bagay. Or D. Isang kanta na ginagamit sa pagpapatulog ng bata. So, obviously, it is using English as a medium in the question. Although, yung topic natin is Philippine literature. So, yun nga, English, mostly ang Philippine literature belong siya sa coverage ng Philippine English. So, although napag-usapan kasi dito yung Philippine literature mismo. So, dahil pre-colonial tayo, wala pa dito yung mga Amerikano. So, mostly, ang itatanong dito is naka-Filipino or Filipino context. Okay? So, ano yung answer nyo dito? Ano daw ang bugtong? Number 2. Ano ang pangunahing layunin ng bugtong? Layunin or purpose. A. Magbigay ng babala sa mga tao. B. Pagtaya sa karunungan at karanasan ng taong kapalitan sa bugtungan. C. Magbigay ng masayang kwento sa mga bata. Or D. Gumawa ng malikhaing tula tungkol sa kalikasan. So, para saan ang bugtong? 3. Ano ang maaaring maging paksa sa bugtong? A. Tao. Hayop. B. Hayop. C. Bagay. D. Lahat ng nabanggit. Paksa. Number 4. Ano ang naipapakita natin sa bugtong? A. Paniniwala at kaugalian ng isang lugar o tribo. B. Katatawanan ng isang kwento. C. Mga pangyayari sa kaysaysayan. D. Mga batas at alintuntunin ng bansa. This is tricky. Or I don't even know that if this connected. Anyway, bugtong. Paano ito? Ano ang pinapakita ng bugtong? I don't know the answer. Anyway, number 5, last question. Bakit mahalaga daw ang bugtong sa ating kultura? A. Dahil ito ay isang anyo ng paglalaro ng salita. B. Dahil ito ay nagbibigay ng aliw at kaalaman sa mga tao. C. Dahil ito ay nagpapakita ng talino at karunungan ng ating mga ninuno. Or D. Lahat ng nabanggit. So I hope you guys are finished answering the questions. Ito yung answer key. Number 1, let me grab some red pen so that I can easily identify if I am wrong or correct. Number 1, A. So, isang palaisipan na gumagamit ng patula at may talinhaga. So, ang bugtong ay minsan patula at may talinhaga. So, it has to be answered. Number 2, B. Pagtaya sa karunungan at karanasan ng taong kapalitan sa bugtungan. So, of course, there is a competition among people through bugtong or questions which they have to answer. Number 3, we have D, lahat ng nabanggit. Number 4, A, paniniwala at kaugalian ng isang lugar o tribo. Okay. Number 5, we have D, or lahat ng nabanggit. Now, these questions, you can preview the questions, no? Just go back to the video.
Okay? Should we have another set of questions? Okay, meron dito. Kahalagahan ng bugtong. So, ano ang pangunahing na idudulot ng bugtong sa pag-iisip ng isang tao? Ano daw ang epekto nito? A. Mapalawak ang pag-iisip at may imahinasyon. Excuse me. One thing I hate is when children are disturbing. Anyway, sorry. Let me go back. Okay, again ha, number 1, ano ang pangunahing nadidulot ng bugtong sa pag-isip ng tao? Pag-iisip sa pag-iisip ng isang tao. A. Napapalawak ang pag-isip at imahinasyon. B. Matutong gumawa ng sariling bugtong. Yan ba yung purpose? Yan ba yung first thing na mangyayari kapag ang isang tao ay nag-iisip of what to answer in a bugtong? Or C. Makabuo na isang magandang tula? Yan ba naidudulot? Or D. Matutong gumuhit ng larawan? Number 2. Paano nakakatulong ang bugtong sa talasalitaan ng isang tao? So, paano daw ang bugtong makakatulong sa speech or ways of communication ng isang tao? A. Natutulungan tayong matuto ng bagong salita. B. Pinapadali ang pagsulat ng sanaysay. C. Tinuturuan tayong magbilang ng mabilis. Magbibilang ba ang bugtong? Or D. Ginagamit sa paggawa ng kanta? Number 3. Ano ang isang magandang benepisyo ng bugtong bilang libangan? So, benefits ng bugtong for us to be entertained. A. Nakakatulong sa pagpapalawak ng imahinasyon. B. Nagbibigay ng babala tungkol sa panganib. C. Nagtuturo kung paano gumawa ng alamat. Or D. Nagpapaliwanag ng agham at teknolohiya. So, bugtong yung focus natin dito. Is it for the sake of warning someone? Or is it for making legends? Or for us to understand science and technology? Or di kaya imahinasyon? Number 4. Bakit mahalaga ang bugtong sa pagtuturo sa mga bata? So, anong importance or significance ng riddle sa mga estudyante natin, sa mga young learners? A. Dahil ito ay isang masayang paraan ng pagkatuto. B. Dahil ito ay tumutulong sa kanilang pagsusulat. C. Dahil ito ay nagpapalakas sa kanilang katawan. Or D. Dahil ito ay nagiging parte ng kanilang takdang aralin. Napakadali. Number 5, last question. Ano ang natutunan ng isang tao kapag sanay sa pagsagot ng bugtong? So, bali yung tao ay marunong ng parang master na siya sa pagsasagot ng bugtong. Or sanay na siya, di ba? Pagsagot kasi siguro mahilig siya magbasa ng bugtong at napapagana niya ang utak niya na mag-isip. So, sinabi ko na. A. Ano ba dito? Mahasa sa pag-iisip at makakasagot ng mabilis? Yan ba ang natutunan ng isang tao? B. Matutong magbasa ng iba't ibang aklat, reading. C. Maging mahusay sa pagguhit o pagdrawing. Or D. Maging mas mabilis sa pagsusulat, writing. Okay. So, let's see the answer. So, all of the answers are letter A. Una, nagpapalawak ng imahinasyon. Number 2, A pa rin, natutulungan tayong matuto ng bagong salita or words, 'di ba? Kasi in the process of making ibugtong and in the first place, medyo metaphorical ka diyan gumagamit ka ng mga symbolism, 'di ba? Gaya sa paggamit ng mga hayop, gamit, so on and so forth. And also, yun nga, when you are practicing answering riddles, you can learn new words, right? Number 3, A pa rin.
nakakatulong sa pagpapalawak ng imahinasyon. It's all about imagination. Because you have to imagine not literally what they are saying, kung anong sinasabi ng riddle. You have to imagine what type or what thing that could actually fit on that riddle. For example, kaka, bukaka. So, mag-iisip ka ng bagay na palaging bumubuka. So, you could be thinking about shells or di kaya scissors, diba? Those are the things that, those are examples why bugtong or riddles really help us think, no? Napaka-simple lang naman ito, pero I'm just trying to set the minds of the people, or especially kapag hindi naman college siguro mga bata na nanonood dito. There might be sooner or later, I don't know. Hopefully, no, may matutulungan tayo sa mga pinag-explain natin dito. So, moving on, number 4, dahil ito ay isang masayang paraan ng pagkatuto. So, again, this riddle or bugtong, ginagamit talaga siya pang games. Mostly, ginagamit siya sa motivations ng mga teachers, di ba? Kasi parang na-activate yung mga bata, na-excited silang mag-guess. Mostly guessing game to eh. Diba? So, that's it. Number 5, mahasa sa pag-iisip at makasagot ng mabilis. Of course, when you are always answering riddles na bugtong, one thing that will happen to that is that you have wide vocabulary, and also you think fast because you have this sorting on your minds na ito dito, hindi siya dito, hindi siya dito, so on and so forth hanggang mapunta ka sa right answer. So that's important riddle is, and that's how nakakatuwa na yung mga ninuno natin meron na silang mga riddles sa unang panahon, 'di ba? So again, let's move on to another set of questions. It's still riddles, and yes, maaari itong lumabas sa LET exam or di kaya kung sa Filipino subject, no? So, bugtong. Number 1, try natin itong sagutin. Nang bata ay nagsaya at naghubo ng dalaga na. A. Akasya, B. Amorseko, C. Kawayan o Labong, D. Kamanchile. So, if you're familiar with these choices, you can actually think which one do the same thing, no? Ano dito yung may forma sigurong saya, di ba? So, I don't know the answer of this one, but I'm just trying to guess, no? Number 2, sa init sumasaya, sa lamig ay nalanta. Sa init sumasaya, sa lamig ay nalanta. Alin dito yung lumalanta kapag tinglamig? Akasya, dahon ng saging, labong at kawayan, or di gugo. Answer ko na lang yung hindi ko alam. Number 3, nang maalaalay na iwan, nadala ng malimutan. Ano daw? Hirap. Actually, itong mga example, guys, nakita ko to sa isang vlog na purely intended or dedicated to Filipino language and Filipino history. So, hindi to gawa-gawa, okay? Hindi to gawa-gawa ko. I don't know the answer of this one. Bahala na to. Kapag ito yung lumalabas, ewan ko na lang. Number 4, nang maliit ay ulam, nung lumaki kasangkapan. Maliit ay ulam. Ay wait. Ulam. Ito ba yung iniisip ko na nilalagyan namin ng manok? Number 5, tabla magkabila, alulod ang gitna. Ang gitna, alulod. Tabla magkabila. I'm not familiar with these plants. Bahala na to. Okay na to. Number 6, putukan ng putukan, hindi magkarinigan. I have no idea. Kaya nga, if you are also like me, you also have no idea with these riddles,
let's get to know each of the choices, no? Baka sakaling lumabas to. Okay, number 7, nagsaing si Ingkong, sumusulak ay wala namang gatong. Alin dito yung wala namang gatong? Sumusulak ay wala namang gatong. I have no idea again. Anyway, so that's it for the let's see. Yung answer key. So, ang answer doon is kawayan. Number 1 is C. Okay, number 1 is C. Yung answer ko is A. So, ang labong ay malambot at maaaring kainin habang bata pa. Ngunit nagiging matibay na kawayan kapag lumaki. Wait, 1, C? Oy, hindi, ano ha? Oh my God, wala tayong answer sa number 1, guys. Namali ako dito. Oh my God. So, leave number 1. Hindi yan yung correct na rationalization. It doesn't align with the question na nung bata ay nagsaya, no? So, let's proceed to number 2 na lang. Number 2 is A. Puno ng akasya ay lumalago sa init, ngunit madaling nalalantas sa lamig. Yung akasya pala. So, okay siya sa init. Ayan. Sa init sumasaya, sa lamig ay nalanta. Hindi siya okay sa taglamig. So kaya dito sa Pilipinas maraming akasya because it is a tropical tropical tea. So, A. Mali na naman. Number 3, amorsico. A. Ayun. Ang buto ng amorsico ay dumidikit sa damit. Amorsico. Yan ba yung masakit? Yung maraming tinik? Okay, let's see amorsico, ha? Amorsico. Yun nga, guys. Yan nga, guys. Yan ba yung... Ayun. Yung... Nakikita nyo to. Ito yung itsura ng amorsico grass, guys. Ayan. So, di ba kapag dumaan kayo sa ganito, may mga amorsico, maliliit lang siya. Maliliit lang yung strands niya. And I know this since childhood kasi dito sa school namin, maraming amorsiko dito noon. And kapag dumadaan ako sa mga plants na may mga amorsiko, dumidikit yung seed niya sa palda. Ayan. So that is amorsiko. Buto ng amor ay dumidikit sa damit. Pero dadala kung hindi pinapansin. Ayun. Number 4, labong at kawayan. C. Correct. So, ang batang kawayan ay nagiging ulam. Ngunit kapag lumaki, nagagamit ito bilang kasangkapan. I don't think na kasangkapan is you put something, I don't know. Is it literal na kasangkapan? Wait lang guys ha. May mga bata dito. Okay. So, ayun nga. Are you familiar with labong? Yung kinakain natin, ito ha, labong. Dabong ba sa Bisaya? Dabong, ayan. Kawayan yan, it's made out of bamboo shoots. Ito yung bamboo shoots, oh. Yun nga, sinasabi yung maliit pa, nagiging ulam. Yan yung bamboo shoots, guys. Yan yung maliit pa na kawayan. Labong o kawayan. So, yung bamboo shoots, nakakain po yan at nagiging labong or dabong sa Bisaya. Pwede yan gawing adobo, diba? Masarap po yan. Lalo na kapag nilalagyan nyo ng parang adobo style, yun po, nilalagyan ng maraming manok. Kaya, yan po. So, kapag bata, nagiging ulam. Kapag lumaki, nagagamit na natin bilang kasangkapan. Hindi ibig sabihin kasangkapan or ingredient, ha. It could be, for example, you make it as a furniture. So on, so forth. Number 5. Proceed tayo. Dahon ng saging. So, ang dahon ng saging ay malapad at pantay. Magkabilang gilid. Of course, na may guhit sa gitna na parang alulod. Wait. Let me search first. Ano yung alulod? Pipe. Is it? Pipe. Alulod. Yan, no? Mga pipe. Alulod. Okay. Tama, guys. Yung alulod,
Ayan, yan o. For example, nagiging alulod kapag hinati natin, no? Or nagiging parang pipe, daluyan ng tubig. So, again, ang dahon ay saging ay malapad at pantay sa magkabilang gilid. Ngunit may guhit sa gitna na parang alulod or pipe. Okay, number 6. Kamatsili. Ang bunga ng puno ng kamatsili ay pumuputok kapag natuyo. Kaya tila may putukan ngunit hindi naririnig. Tingnan natin yung itsura ng kamatsili. If you are also not familiar with kamatsili. Kamatsili. Okay. So, yan ang ginagawa ko, guys, kapag, ayun, pumuputok talaga to siya. Parang siya sampalok, no? Sampalok ba to? Sampalok ata to, kamatsili. So, pumuputok siya, guys, dahil sa sobrang hinuguro or sobrang init. Ayan, pumuputok siya, pero hindi nyo naririnig. Okay, so that is kamatsili. See, if you're familiar with the choices, you can definitely answer the question. Oh, napakadali lang pala eh. Hindi ko lang alam yung mga choices. Okay, number 7. Correct tayo sa number 6. Sa number 7, gugo. Ang gugo ay bumubula kapag kinikiskis sa tubig na parang nagsasaing ng walang gatong. Let me see what is gugo. Kapag kinikiskis mo daw, ang tawag din? Pag kinikiskis mo siya, bumubula sa tubig. Na para kang nagsasaing, 'di ba kapag nagsasaing ka ng kanin or bigas, bumubula 'yan, 'di ba? Na parang niluluto mo pero wala kang ginagatong. Pero parang nagluluto siya kasi bumubula. Saan ba dito yung ito? Ito ba yung gugo? Ito pala yung gugo. Gugo bark. Ito bark to. Okay. Yan. It can actually use as herbal shampoo. Okay. That is the gugo. So, I hope you learned something new from that thing, no? Gugo, ayan. Meron pa example, Pod. Meron siyang pod fruit, woody vine, and also harvested bark. Yan ang gugo or Entada fasciloides. Okay, so much for gugo. I think we're done with the we're done with the riddles. Actually, marami pa akong examples dito ng riddles. Ayan Nang maliit ay mestizo, nang lumaki ay negro. Ano yan? Abo ng sigarilyo. You don't believe me. Sige, tignan natin. Number 1. Hindi pa pala. So, hindi ko muna ito i-answer kasi mawawala to sa practice decks ko, or practice flashcards. So, if you want to learn more or study these example of riddles, multiple choice quiz, maaari kong isend sa inyo itong set of flashcards. And pwede na kayo yung magsagot. Okay? I will proceed later on after I stop this video for the folk songs naman. So, folk songs naman tayo. Okay? So, actually, gusto ko pa magsagot. Let's have this one, no? Kahit final set na lang. Okay. Let's have this final set. Let's try. Okay, number 1. Pabago-bago yung isip. Okay, number 1. Nang maliit ay mestizo, nang lumaki ay negro. I'm pretty sure this is abo ng sigarilyo. Number 2. Pero kayo guys, kayo na bahala kung amag ba, alitap-tap, or alupihan. Pero sa akin, abo ng sigarilyo yan. Number 2. Sa madre pare, ito ay kasuotan. Formal na uniformeng kagalang-galang. Kasuotan daw ng pare at saka madre. Ano ito? Number 3. Sa init ay sumasaya, sa lamig ay nalalanta. Akasya o nasagotan natin yan. Ahas, aklat, alitap-tap.
Number 4. Tubig ito na takbo ng takbo. Sa dagat-dagatan, sa ilog-ilugan, pati na sa batuhan. So, keyword here is tubig na takbo ng takbo. Ano iyan? Number 5. Baston ni Kapitan, hindi ko mahawakan. Para siyang baston, para siyang belt, pero hindi mo siya mahahawakan. Is it atis, alpombra, ahas, aklat? Number 6. Dito ka galing tao. Dito rin uuwi ang kabuuan mo. So, nangyari to, isa tong paniniwala ng mga Kristiyano na dito ka galing, doon ka rin babalik. Ano iyon? Number 7. Makinang na bato ay ipinagbibili niya. Nagbabaka sakaling ikaw ay kumuha. So, nagbibili siya ng mga makikinang na bato. Ano to? Or ano or sino siya? Parang ganyan. Number 8. Katulong mo sa lahat ng gawain, tagumpay mo ang mithiin. Lagi na, katulong mo sa lahat ng gawain mo at tagumpay mo ang kanyang mithiin. Number 9. Dala nito'y kasuotan, panandalian lang kung bihisan, pagkat kung may araw lamang ito, pinakikinabangan. Dala nito'y kasuotan, panandalian lang kung bihisan, pagkat kung may araw lamang, kapag may sun lang daw, napapakinabangan natin ito. Ano ito? So, may mga keyword, no? Kapag araw lang daw, nagagamit natin siya. Pag walang araw, hindi natin siya nagagamit. Number 10. Pusang pagkabilis-bilis, kumakain ng mga itik. Ooh, it looks like a cat. And pero kumakain siya ng mga ducks. Anay, aklat, alamid o musang, or di alon. 11. Ako'y malilamnam, sipit-sipit ng sinipitan, durugin ang kabayan ng ako ay matikman. Malilamnam daw siya. I'm not familiar with this song. Alright, take my chances. Hope you guys get the answers too. Number 12. Bahay ni Kahuli. Kahuli. Haligi bali-bali. Ang bubong ay kawali. Ay, bali, ang bahay siya. May bahay daw siya. Kahuli. Oh? Huli. Ano ba yung bagay na hinuhuli natin? Haligi niya, yung ano yun, yung pillars niya is bali daw. Ang bubong niya ay kawali, malapad ba? So, is it alamat, alimango, ahas, alupihan? Number 13. Hanging gala sa kapaligiran, singaw ng lupa kapag umuulan. Hangin siya. Hanging gala. Singaw ng lupa kapag umuulan. Hanging gala. Fourteen. Sigawan mo siya, sisigawan ka rin niya. Gets. Daming lamok dito, guys. Sabi. Kaya hindi ako mapakali dito eh. Okay, number 15. Sa nakatataas ay sunod-sunuran. Para siyang may parusang dapat pagbabayaran. Sa nakatataas ay sunod-sunuran siya. Para siyang may parusang dapat pagbayaran.
Mali ata ako sa 15. 16. Isang kulisap, kikislap-kislap. Anong sagot dyan? A, B, C, or D? Number 17. Pukpok dito, pukpok diyan. Durugan at didiktikan. Almires, alpombra, alahas, ahagos. Ayagol mo dirig agi daw, be. Dili mo musigig ko andre ba? Ako, anong tamaon? So, anong answer? Sorry guys if you are... I'm actually disturb these kids. Pasok-pasok dito na. Nakakainis daw kapag nagsastudy ka tapos may mga disturbo. So, what's the answer? 17. Dikdikan. I don't know the answer actually. Number 18. Nyari sa matigas na tela, hinabi ng kamay at makina. Pwedeng tapakan, wag lang pagpahiran. Yari sa matigas na tela, hinabi ng kamay at makina. Number 19. Heto na, malayo pa'y humahalakak na. Heto na, malayo pa'y humahalakak na. Ah. 20. Ang alaga kong hugis bilog, barya-barya ang laman loob. Ay, matik. So, I think we're done. So, let's see. Okay. So, number 1 is B. Abo na sigarilyo ay puti o kulay abo habang sinusunog. Ngunit kapag natapos na, giging itim. So, di ba, it started as white. And then, it turns to gray. And then, later on, it will darken. So, number 2, abito naman. Ang abito ay isang tradisyonal na kasuotan ng mga pare. Are we still following? Yeah. So, yeah. Abito yung sinusuot ng mga pare o madre. So, it symbolizes respect or formality. No? Number 3, akasya. So, ito yung alam natin na kapag init, okay na okay siya, lumalago siya. Kapag tinglamig, namamatay siya. Number 4, B, agos. Ito yung daloy ng tubig. Yun yung keyword, tubig na dumadaloy or takbo ng takbo. It's the current or agos. Number 5, ang daming tanong. Okay. 5C, ahas. Ito yung baston na hindi mo mahawakan. Di ba the snake looks like something that you can wrap on your waist to prevent your jeans or whatever, your lower garments fall out. So, yun. That's ahas. Number 6, alabok. Ano ba itong alabok? It's actually alikabok or lupa. So, yun ang paniniwala, especially the Christians. They think that they believe that we are created from dust or soil. Then we were binigyan tayo ng buhay ng Panginoon. So, yun. Alabok or alikabok yun. Number 7, C, alahera. So, we are not looking for the kumikinang na bato, which is alahas. Yung bumibili ng makikinang na bato, no? And hopefully daw na makabenta siya. So, that is alahera. Number 8, alalay. So, the keyword here is katuwang mo sa ano ba yun? Katuwang mo sa gawain. And he or she also always aiming for your success. Kasi ikaw gumagawa, ang yung alalay ang gumagawa sa mga lahat ng mga bagay-bagay, especially sa house, while you are focusing on your work, di ba? So, you're focusing for your success. Number 9A, alambre. So, yung keyword doon is, nagagamit lang siya kapag may araw. So, another keyword of that is, binibigyan ng kasuotan. So, yun yung mga sinasampay nating
damit. So, number 9 is A, alambre. Number 10, alamid umusang. So, umusang isang mabilis na hayop na kumakain ng malilit na hayop. So, if you want to know more, this is how alamid looks like. I think alamid is fox. Ayun. Para siyang fox. Ayan. Yan po yung parang pusa, no? So, hindi siya fox actually. Alamid. Alamid. Ayan. Para siyang fox. Ayan, no? Para din siyang pusa actually. Ayan. Kumakain ng itik. So, sa mga kaninunuan natin, ayan. Yan yung problema nila. Kasi kinakain yung mga alaga nilang itik. Next, we have the 11. Alige pala. Ano yung alige? Ang alige o taba ng alimasag ay malinamnam. Ngunit mahirap kunin dahil kailangan pandurugin ang kabibi nito. Of course. So, yung parang laman or taba inside the crab, no? So, take a look with the ako'y malinamnam, sipit-sipit ng sinipitan. So, sipit, nasa sipit siya ng mga sipit or kamay ng crab. So, kailangan durugin ang kabahayan ng ako ay matikman. It is the 11 alige. Alige palang tawag sa laman or taba ng crab. Okay, noted. Number 12, we have letter B, alimango. So, ang alimango ay malakas sa sipit at ang bahay nito ay putikan. Okay. The answer of this number 12, ang keyword nito actually is bahay niya ay parang kawali. So, you can see, di ba, yung crab is malapad yung likod niya or yung roof niya. So, that's the keyword. Number 13, still letter B. So, alimuom. Ano pala yung alimuom? So, hindi, ano yung answer? Kalimutan ko, let me see. Hindi ambon. Ambon kasi yung sinagot ko dito. Alimuon pala. So, alimuom is singaw mula sa lupa kapag umuulan. So, if you can smell, if you can see, or no, you cannot see actually. You can smell it after or drizzling or raining. Yun yung singaw. Siguro mainit yung lupa tapos umulan. Nag-evaporate yung init niya. Kaya tila sumisigaw rin ito pabalik sa parang amoy ng basang lupa. Ayon. So, 14 is still letter B, alingaw-ngaw. Isang tunog na bumabalik kapag sumisigaw ka. Alingaw-ngaw means echo. Oh my God. Oh my days. Alingaw-ngaw is echo. Now you know, now I know. Alingaw-ngaw is echo. Now if you shout, for example, ang mga nasa bundok ka, di ba? It's puno ng mga mountain, papaligiran ng mountain. Now, the sound wave from your shout will, of course, you produce sound. And then, it will bounce back through, because of the mountains, it blocks the sound wave. So, the sound wave go back right to you. So, ayun, bumabalik, sumisigaw din patungo sa iyo. That is alingaw-ngaw or echo. Number 15. So, may natutunan tayo, no? See? You can understand, you can learn new words just because of riddles or bugtong. Okay, number 15. Alipin. Letter B. Ang alipin ay sunod-sunuran sa utos ng kanyang amo. Yung sinagot ko dito, araw eh. So, tulad ng isa nito, may parusan dapat pagbayaran. So, literal pala, alipin. Okay. 16. B, alitap-tap. So, ito yung kumikislap, no? Number 17, alitap-tap or fireflies. 17A, almires. So, yung almires, guys, isang gamit sa kusina na ginagamit sa pagdikdik o pagdurog ng pampalasa. So, yung mortar and ano yung gano'n? Mortar. Ito. Ayan. Yan ba? Almires. Almires pala ang tawag nito, guys. Ngayon ko lang nalaman. Almires in English, wood, mortar, and pestle. Pestle. Yun, mortar and pestle. Almires.
So, hopefully, tumatak yan sa isipan natin and just in case, hopefully, ito yung lumabas, alam na natin yung sagot. 18, C. Alpombra. So, what is alpombra? Isang uri ng carpet na pwedeng tapakan ngunit hindi dapat pahiran ng dumi. So, let's take a look what is alpombra. So, that lumabas. So, that is alpombra? I thought it's a carpet. Wait lang. Alpombra. I think it's, ang gawa nitong mga sandals nito is alpombra. Hindi daw pwede lagyan ng dumi. Ayun. Yan yung alpombra, guys. Yan yung ibig sabihin. Pwedeng tapakan, yun hindi mo pwede tapakan na may dumi. Hindi. Ito iba to ha. This is a praying mat. But alpombra itself, it's a mat. Mat siya ha. Mat. Tinatapakan, ngunit bawal madumihan. Of course. 19, now you know what is alpombra. It's a mat. Number 19, alon. Mali na naman. So, ang alon sa dagat ay maingay at tila tumatawa kapag humahampas sa dalampasigan. Let's see daw yung ano niya. Alon pala. Actually, I think about alon. Heto na. Malayo pa'y humahalakak na. Ang sinagot ko ay araw. Okay. Or apoy pala, apoy. Number 20, C ang answer. Alkansya. So, may barya. Ang keyword dito is barya-barya ang loob. Alkansya. So, count the numbers you've got, or correct answers. 2, 4, 6. So, I got 14 over 20. Just for this bugtong or riddles. Anyway, this is the last time for the this will be the last set of the bugtong or riddles multiple choice. If you want the rest of the multiple choice quiz for you to practice lang, just in case na lumabas, at least alam nyo. So, yes, I can send this flashcards to you guys. Pumasok yung puting pusa. Anyway, thank you guys for studying with me. It's been 42 minutes. Oh my God, 42 minutes. Siguro nagsawa na kayo sa mukha ko. And yes, nagpakita na ako ng mukha kasi iba din yung may may nakikita ka nagsasalita kaysa tingin ka lang sa screen. Nakakaburyong talaga. So yes, anyway, that's it for today. Thank you for studying again and again. Studying with me, and I hope that helps you guys. Just ask, okay, in the comment section if you wanted to. If meron, mag-ask. So yeah, bye-bye for now. See you soon on the next video, which is all about folk song. Adios.